Hindi ko alam, I don't know, kung ano ipipreach ko. Some other people, or my friends, they asking me, bakit daw in every anniversary, it's supposed to be, dapat ang head pastor ang magpipreach. So, I would like to inform na bawat isa, binigyan tayo ni Lord ng unique na calling. So, in this ministry, the Lord's Reigns ministry, ang Holy Spirit ang nag-choose kung sino ang tatayo dito. Hindi ako. Basta ako, I continue to serve the Lord. Purification through the blood of Christ. Ito ang hindi binibigyan ng halaga ng tao ngayon. Kung paano tayo nilinis ng banal na dugo ng Panginoon. We just take lightly. Enough na sa atin na just come and go and to serve the Lord. Pero application, wala. Is it true? Yes. Yeah? Kaya nga sabi ni Lord sa Isaiah, ang mga tao nagpupuri lamang sa akin sa bibig, pero wala sa puso. So, now, dito natin malaman kung paano tayo nilinis ng Panginoon sa banal niyang dugo. Alam na alam natin lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Until now, in our generation, from Old Testament and the New Testament, ito ang gusto ng Panginoon na magkaisa ang kanyang mga anak at magtipon at papurihan ang Diyos sa buhay natin. Yes, binigyan tayo ng Diyos ng pagpapala. Pero hindi ibig sabihin na ang pagpapala na yan ay mag-focus ka doon. Alalahanin mo lagi ang covenant na binigay ng Diyos sa atin. To serve Him, Spirit and truth. In scripture reading, I go through to Tagalog. In Hebrew 9:12 to 14, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at dugo at hindi dugo ng kambing o goya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinibos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung tinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at turo at ng abo ng guya para maging malinis. 14. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at taglingkuran ang Diyos na buhay. That is the purpose. Bakit tayo dito nilikha ng Diyos? To serve Him and glorify His name. Introduction. The church has not been scattered because of righteousness, God's displeasure with our disgraceful spiritual condition has resulted in its violent expulsion of us.
to return to His great grace to revive God's church. We must expel and turn away from our sins completely, totally, permanently, so we can be applicable representatives, ambassador of Yeshua before this dark world. And only through the precious blood of Yeshua, we can be purified from all our sins and be sanctified to do the purpose of God in our life for His glory alone. Amen. Yeshua paid the penalty for our sins in our behalf. Even we don't deserve, kahit hindi tayo karapat-dapat. Without the shedding of blood of Christ, there will be no purification of sins. We will remain condemned. That's why Heavenly Father sent His only begotten Son, that through Him, by shedding His blood on the cross, all things will be reconciled according to the Father's good pleasure. So this is it. Ito ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pinagkaisa niya tayo at pagtitipon through His blood para malinis tayo sa ating lahat ng mga pagrebelde and shameful life sa Panginoon. Amen. Kahit kaisa-isang anak niya na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, pinadala niya for the sake para tayo malinis sa kaiyan at paglapastangan sa Diyos. So if we continue committed sin, lalo na ayaw natin bitawan ang mga pangangalunya, prostitution, pagnanakaw sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Alam mo anong tawag ni Lord doon? Lapastangan ka bilang nilalang. It's written in Matthew 7. Ito ngayon sa mga ministry, they always heard only blessing, blessing, pero walang rebuke. Enough na sa kanila na just come and go sa ministry nila, pero nagpapatuloy sila sa kalayuan sa mundong ito. Hindi lingid sa atin na malapit na ang Diyos dumating. Kaya nga ito, pinapaalala ng Panginoon sa atin kung paano niya tayo nilinis sa lahat ng mga kahiyan na ginawa natin. So ginawa na lahat ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. And did you know that 6 hours nakahang ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo? And every patak ng kanyang dugo, ito yung mga buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Iilan lang sa atin naglalakad ng may kabanalan. Iilan lang sa atin na namumuhay na may pagkatakot at pagkasunod sa Diyos. Iilan lang. Hindi lingid sa atin at alam mo ang sarili mo kung ikaw ba totoong naglalakad na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Last year, pinakita ni Lord sa akin in Isaiah 30:30. Totoo pala yung revelation yung kay Bishop. Na nagpaulan ang Panginoon ng apoy. Na bawat mga tao na natatamaan ng apoy para silang mga uling. Hindi ko ma-imagine
Habang nagmamaniyo ako, thank you so much. Parang ini-imagine ko lagi yung langit. I keep on praying and praying to God. Sabi ko, Lord, mahabag ka sa mga tao. Binigyan na tayo ng Panginoon, we have era of grace. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon at panahon para magbalik loob tayo sa Panginoon. Sana in this moment, narinig nyo ang salita ng Panginoon. Sana mamuhay na tayo na may pagsunod sa Diyos. At iwanan na natin ang mga karumal-dumal na pamumuhay na hindi kinalugdan ng Panginoon. For a few weeks, nakikita akong sarili ko to sa topic na to. Bawat isa sa atin dito nakaka-relate. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tingnan mo, kahit gaano tayo lumalayo at tumatalikod sa Panginoon, si Lord hindi niya tayo pinabayaan. Lagi niya tayo ni-reach out. Pero dahil sa laman natin, dahil iniibig natin ang mundo, na ito isang panandalian lamang. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong maghangad dito sa lupa. Maghangad kayo, yung mga hangarin na makalangit, dahil ako yung makakasama nyo. Sana ang pagdanak ng dugo ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa hapon ito, dapat bigyan natin ng halaga. Huwag kayong makontento, just come and go sa ministry nyo. At babalik na naman kayo muli paglabas nyo para kayo mga pinakawalan. Grabe ang pagmamahal ng Ama sa atin. Sobra-sobra. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Wala siyang katulad. Amen? Amen. And Colossians 1:19-20. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha. Tingnan mo sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Dito natin dapat maunawaan kung paano tayo minahal ng ating Ama. Ginawa niya lahat. So sana, bago man lang tayo mag-iwalay this afternoon, na lahat nakikita nyo sa screen ang salita ng Panginoon. Sana ma-apply nyo ito. Dahil bawat isa sa atin harap tayo sa Diyos. Hindi lingid sa Panginoon ang lahat na ginagawa natin. Matatago mo sa tao, pero hayag sa mata ng Diyos. Point number 1. The blood of Yeshua is more than what blood of animals can do for man's sins. So ngayon, in our generation, kung hindi ginawa ng Panginoon to, may mga hayop ba tayo? Pinadali na nga lahat ng Panginoon. Once we committed sins, dapat wag na natin balikan. Kaya nga nagrepente, di ba? So do you think, in our own understanding, let's say, magnanakaw ka. So okay lang naman kasi God is merciful. So mag-repent lang kung mamaya sa Panginoon. Ano tawag ni Lord doon? Isa kang hangal. You're foolish. Kaya nga nag-repent ka sa Panginoon, ibig sabihin, hindi mo na babalikan ang kasalanan.
So sa palagay mo, napatawad ka ng Panginoon? I don't think so. It's written in the Bible. Kaya nga pinapaunawa ng Panginoon ang salita niya para wag tayo maging hangal. They always said, praise the Lord, glory to God. It's abomination. The blood of Christ is more than what blood of animals can do for man's sins. Tamo dati, no? Pag sila nagkasala, thousands of goats and rams and baka. Yun ngayon, nangyayari ngayon sa Israel. Bakit nga ba nangyayari ngayon yan sa Israel ang gera? Dahil sa kangalan ng mga Jewish. Ito tayo, we are Gentiles, we are blessed. But we are Israelite because we born again. Amen? Amen. We born again Christian. So we are Israelite. Tingnan mo, kung hindi ngayon nangyayari ang gera doon sa Israel, it's blasphemy and abomination to the eyes of God. So salamat na binigyan tayo ni Lord ng pangunawa. Once we bow down to God and fully repent by heart, not by mouth, the Lord honor it. The blood offering of animals according to instruction of the Lord in the Old Testament, what shadow of what Yeshua purpose would be for the entire sinful human race. The animal blood offering served as a sin offering for the people. But for their sin, but this was only temporary remedy for men. So temporary lang. So wala pa yung assurance kung mapatawad ka o hindi. It can never take away the sins of men permanently. That's why dito offer animal blood repeatedly once they committed sin. Grabe hirap siguro yun. Mamaya kakatay ka doon, tapos iwiwisikan ka ng priest, abo. Hindi alam sa mo nun. Iwiwisikan ka ng abo at dugo ng hayop. Ito, minadali na ng Panginoon, pero minsan nagmamalaki pa tayo sa Diyos. Naunawaan naman ni Lord yan. Tsaka na ako babalik sa Panginoon. So what if, kung ang buhay mo hanggang dyan na lang? Kawawa. So, one of the friend of our members, no, na lagi siya namin ini-invite na mag-Bible study at magsimba. I-reject niya lagi. Kaya marami daw siyang katanungan. Diyan naman si Pastor Claire, bakit hindi ka magtanong? So kung nandun naman ako, ayaw niya magsabi. Sabi ko, ano ba yung katanungan mo? Sabi niya, tsaka na lang, Pas. Sabi ko, halika mag-join ka dito Bible study. 3 years later, ayun, namatay. No, last week lang. See? Kasi hindi mo nire-reject ang tao. Nire-reject mo ang banal na salita, ang Panginoon. Who's that? That is Yeshua. Kaya bless yung mga tao na ini-invite mo sila. At nandito sila. Dahil gusto nila makareceive ng salita ng Panginoon. Ayun, namatay. Hinika. Andun sa freezer ngayon sa Sarja. Ewan ko sa ospital. So, you know, marami nang na-experience natin ng ganyan. Kaya, take note, kung merong mga lingkod ng Diyos o members ng ministry, pag kayo, in-invite kayo, come. That is the blessing na marinig at ma-receive nyo ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Na ginawa ng Panginoon ang lahat para lang tayo malinis sa ating mga kahihiyan. Dahil lahat tayo tumalikod sa Diyos. Ngayon, ginawa na lahat ng Diyos. Nilinis na tayo ng banal ng dugo. So what do you want?
Kailangan bang nag-invite sa iyo? Luluhod pa para lang mahila ka? For the sake of your soul? Shame on you. Na hindi ka nahiya na dumanak ang dugo ng Panginoong Yeshua para lang ikaw ma-redeem. In Leviticus 4:1-3, handog sa paglilinis, nag-utos din ang Panginoon kay Moses na sabihin sa mga taga-Israel na ang sinumang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay kinakailangang gawin ito. Kung ang punong pari ang nagkasala nang hindi sinasadya, dahil dito ay nadamay ang mga tao, magandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog sa paglilinis. Ang dami nilang mga ritual na ginagawa. Alam mo, even though we are Gentiles, blessed na blessed talaga tayo sa tulad. Blessed na blessed talaga lahat ang mga anak ng Diyos. Really. Really. Tingnan mo, they are shadow. Before, ngayon pinadali na lahat ng Panginoon. So ginawa na ng anak ng Diyos ang lahat. So ano pa ang hinihintay natin? We need to serve fully to God and surrender everything. Kung ano man hindi mo kayang isuko. Because the Holy Spirit take over. Kung totoo, gusto mo, isuko lahat ang mga kaiyan na ginagawa mo. Until now, between you and the Lord, ang nakakalam nito. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Kunting panahon na lang binibigay ng Diyos sa atin. Kunting panahon na lang. 3 years ago, nandoon pa kami sa Sarja, nakita ko ang paanan ng Panginoon. What does it mean? He's coming very soon. Last year, nandun ako nakatira sa Alcos. I saw it again. Para akong mabulag. Ano ibig sabihin niya? Pinapaalala ng Panginoon na darating na siya. Darating na siya. Kaya dapat mga pinabanal niya, maghanda na sa pagdating ng ating Panginoon. Sino ba excited dito ang dumating ang Panginoon? Kahit na marami tayong pinag-aaralan, no? Lahat. A lots of schooling. Ako wala man ko pinag-aralan. But only the Holy Spirit, I ask the Lord. Kasi sabi ni Lord, ang katalinuhan sa mundo ay isang kahangalan sa aking harapan. So, nung nabasa ko yan, nung maliit pa ako, dahil ako nag-Sunday school lagi, sabi ko, Lord, hindi pala mahalaga ang katalinuhan sa mundo. So, nag-desire ako sa Panginoon. Gusto ko maging matalino sa iyong salita. Para hindi ako maging mangmang. Para hindi ako madisig ni Diablo. Hinangad ko yun. So, do you think without the Holy Spirit right now, kaya ko tumayo dito? Baka mabilis pa sa alas 4 eh. Pag tinawag ni Gretchen yung pangalan ko, baka tumakbo na ako. Kasi hindi ko kakayanin. Hindi ko kayanin without the Holy Spirit. I need Him. We need Him, Holy Spirit. We need Him. Napakabuti ng Panginoon. Hindi pala tumitingin ang Panginoon kung may pinag-aralan ka wala. Gusto ng Diyos na magamit tayo para naman
malaking halaga ang binigay ng Diyos sa atin na hindi natin kayang tumasa. Ang banal niyang dugo na dumanak sa bawat sangkatauhan. But God the Father was not anymore pleased with their animals' blood offering. As they continue to sin, they never changed their evil ways and remained disobedient to the commands of God, despite the mercy and goodness of God showered unto them. In this regard, God prepared the way for His Son to be in human form as He planned before the foundation of the world. So ito na pala yung plano ng Panginoon sa atin. Because Yeshua is the bosom. It's in the bosom of God the Father. Kaya nga itong mga Muslim, minsan makipag-argue pa. Niya, pwede ba yung ang God may anak? Sabi ko, ikaw, kahit ikaw kaya, sabi ko, may posible ba sa Diyos? Sabi niya, wala pala, kahit ikaw, pwede kanyang gawing bato ngayon din. Dahil yung mga, siyempre yung mga kasamahan ko sa school, alo-alo eh. So wala pala imposible sa Diyos. Dahil yun na yung plano ng Diyos, Ama, para sa atin. So I glorify the Lord sa buhay natin. So sobra ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan sa kabila ng disobedient ni Adam. Pero ang Panginoon, nagpaplano siya para tayo ay ma-redeem. So kung hindi ito ginawa ng Panginoon, ng Diyos Ama, na hindi niya pinadala ang kanyang anak, na nagbibigay sa kanya ng ligayang araw-araw. Nasa Proverbs yan. Proverbs 8. So saan tayo ngayon pupulutin? Tayo kasama ni Diablo, andun sa impyerno. Blessed tayo, no? I claim it that we are blessed. Amen. Especially right now, sa lahat na nakarinig dito sa salita ng Panginoon. Is the only beloved Son, blood to be the precious sin offering of humanity. Sin sealed for eternity and cleanse our conscience from our dead works to serve the living God. No more blood offering time to time, but Yeshua did for us once and for all. His blood is more than enough. Amen. Pero grabe, ang tao nag-iimagsik pa rin. Ano ba yun sa Pilipinas? Yung nagpapasa ng cross. Ano ba tawag dyan? Ha? Penitensya. Tingnan mo, blasphemy. Ginagawa, no? Copycat. Yan ang ginagawa ni Diablo. Copycat. Ginawa na lahat ng Diyos, tapos ikaw para saan mo ang sarili mo, hanggang namatay siya doon sa cross. Natitano siya doon sa, ano yan, pako. Kawawa. Di ba? Blasphemy. Kaya nga, no, thanks God din sa buhay. I glorify the Lord sa buhay ni Bishop Lilino. Could you imagine? Until now, that is the command of God, na tayo talaga magbasa lagi tayo ng salita ng Diyos. Para wag tayo maging mangmang sa presensya ng Diyos. Para hindi tayo maninglang na mga tao na nakapaligid sa atin. Na kung makita mo, parang tupa ang itsura, pero pala behind that, it's lobo. One of my experience when I was young, itong Jehovah Witnesses,
So dahil lagi nga kami nagsa-Sunday school, so iba talaga kung may salita ka ng Panginoon kaysa samahan ka talaga ng Holy Spirit sa mga deception spirit na ito. Jehovah Witnesses, they will not believe na may impyerno because God is love. So ibig mo sabihin, kung prostitute pala ako because God is love. So, makakyat pala ako sa kaharian ng Diyos kasi God is love. Sito namang deception. So, dahil to sa kapatid ko na nagpastor sa Foursquare, sabi niya, doon sa babae, niya huwag ka na pumunta dito sa bahay kasi dinideceive mo yung mga tao. Kaya, sabi niya, mag-aral ka mabuti ng salita ng Diyos kasi kawawa ka. So, tingnan mo, no? Dahil the time na yun, di pa naman ko ganun ka aktibo sa alam mo yung come and go lang, pagbata ka pa. So yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin, sa kanyang salita na hindi niya tayo iniiwan. So kung meron man sa atin, no, na ganitong klaseng experience, lagi niyong alalahanin ng Panginoon. Especially sa kanyang salita. Magpalago kayo ng salita ng Panginoon para hindi kayo manilang ni Diablo. Kaya lagi natin, that is our expression, okay lang yan, naunawaan naman ni Lord. Di ba yun yung Catholicism? Expression ng Catholicism yan eh. Okay lang yan, naunawaan naman ng Panginoon yan. Kung hindi ako magsimba, kasi kailangan ko ngayong kwarta, okay lang yan kasi God is love naman. Narinig ko yan sa mga Katoliko. Mostly sa Katoliko, narinig ko yan. Hindi ko inaano yung Catholicism. But, yan lagi narinig ko sa Katoliko. Okay lang yan. Puro okay lang yan. In Hebrews 9:13-14, ayon sa kautusan, kung tinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at turo at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Amen. So, ibig sabihin doon, 1 John 3:8, kung nagpapatuloy ka, dahil lilinis na tayo ng Panginoon sa banal na dugo. So, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan na hindi mo kayang bitawan, ibig sabihin, anak ka ni Diablo. Kasi nagpapatuloy sa kasalanan ay ano? Anak ni Diablo. So, ginawa na lahat ng Diyos sa atin. So wala na, maialay pa. Kaya sa apo na to, no, before tayo maghiwalay, isuko natin lahat ang mga kasalanan until now na yan naghihindran sa mga blessing na dapat ay natanggap mo na sa pamamagitan ng panalangin mo sa Panginoon. Kaso lang problema, right now, no, especially, no, sa human race, gusto lang ng tao puro pagpapala. They wanted to go to heaven pero wala namang ginagawa para sa Panginoon. But how? Lord, gusto ko pumunta sa langit pero hindi mo na ako magsimba ngayon. I hope, Lord, na unawaan mo. Sabi mo yun. Ang tanong, sabi ba ni Lord sa iyo yan? O sabi mo? Grabe ngayon, in our generation, I just want to tell you the truth. Grabe ang lapastangan ng mga tao ngayon, especially in Sabbath day. They just take lightly. They just ignore the Sabbath day. When the time of Old Testament, pag sila hindi makasamba, they will not observe the Sabbath day. Pinapatay sila ngayon na. So Lord, bakit hindi man ako namatay?
So, parusa, follow. Nung namatay ang tatay ko, last week, I cried out to God. Nung buhay pa siya. Nung namatay siya, hindi na umiyak. Yung sabi pas, congratulations. Amen. Dahil lahat naman tayo doon pupunta. Wala man dito lahat, nag-iba to. So, doon tayo pinapatatag ng Panginoon. That's why I always offer my life to God. Sabi ko, Lord, no matter what happened, even life in death, I go to. Sa'yo. Ngayon, nakatayo ako dito, kaya ko ipagpalit ang pamilya ko. Sumunod lamang sa Panginoon. Amen. Yan ang gusto ng Diyos, na mahalin natin siya. Na buong puso at kaluluwa. At ang bulakas. Dahil sa ginawa ng Panginoon. Nalilinis niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Kahit ang anak ko nag-iisa, kaya ko iwan. Kaya ko iwan. Yes, family is blessing. Pero dapat i-prioritize mo sa buhay mo ang Diyos. Number one. Amen. Amen. Dahil we know that na hindi sila pabayaan ng Diyos. Gawin nating halimbawa si Father Abraham. For 25 years, inintay niya si Isaac. Kita niyo kung paano niya inalay si Isaac sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Tanggalin natin yun sa buhay na hindi ka mabubuhay kung wala asawa, hindi ka mabubuhay kung wala ang anak mo, hindi ka mabubuhay kung wala pamilya mo. Pero ikaw ba nagbigay ng buhay sa kanila? Hindi ba ang Panginoon? So si Lord lang. Everything what we have right now, it's from the Lord. So give it everything to the Lord. Give it everything to the Lord. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin na totoong nagsiserve sa Panginoon. Dahil binili na tayo ng Panginoon na malaking halaga. Point 2. God purification had led us to eternal redemption. Without believing in Yeshua, that He died on the cross, is now risen, without not giving importance to the suffering He did in our behalf. When He carried that cross, that we should carry that blood shed from His unblemished body, when we should be the one to be tormented eternally. Grabing ginawa ng Panginoon sa atin. Without believing that is God who sent Him here for us to be reconciled back to His presence, then there is no way we can be forgiven and purified from all our sinful ways. Kaya nga sa totoo lang kabagabag, ang mga kaibigan natin mga Buddhist, Muslim, yan dapat targetin ng mga lingkod ng Diyos. Kasi namatay ang Panginoon, hindi lang naman sa mga pinabanal, sa buong sangkatauhan. So, nahabag ang Panginoon sa kanila. Because they're blind. Lalo na na-deceive na mga kapatiran natin. We need to reach out them. Lalo na sa mga unbelievers na mga dead soul. Ikaw ba, kung ilagay natin sa sarili natin, papayag ka ba sa pamilya mo na ikaw lang ang ligtas, tapos sa pamilya mo, doon lahat lumalangoy sa impyerno? Asan yung konsensya mo? Asan yung konsensya mo? So, ganun din sa mga tao, kaso lang minsan ang problema, yung language, kasi hindi man natin maintindihan. Yun ang dyan, yun ang
Many times kami naka-encounter mga Nepali, mga Bengali, mga Indonesi. Yun ang problema. Hindi man natin maunawaan ang, hindi ba sa nakakaunawa ng English? So doon tayo magkakatalo lagi, no? So, ang ano na lang natin, Lord, naway ma-reach out sila sa mga lingkod ng Diyos na mga marunong sa mga lingwahe nila o di kaya ka-equal nila. Karami mga Indonesian na mga na-born again din eh. Di ba? Na ginagamit o mga Muslim, mga Arab country na ginagamit ng Panginoon. So, alam mo, kung ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin na kanyang salita, no? Ito dapat ang gamitin natin. Ang katalinuhan na to para maabot to ang mga unbelievers. Don't zip your mouth. Dahil namatay din si Kristo para sa kanila. So, if kung i-ignore niya tayo, so, responsibilidad niya na yun sa Panginoon. Basta tayo, hayag na ipagmalaki natin ang dugo ni Kristo na namatay sa buong mundo. Yun ang layunin ng Panginoon sa atin. In Hebrew 9:12, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo at sa pamamagitan ng kanyang dugo tinubos niya tayo sa mga kasalanan nating magpakailanman. Glory to God. Ito tinugalog ko na to para maunawaan natin because I know that we're not English people. In Hebrew 9:22, ayon sa kautusan, nilinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. So mahalaga ang dugo ni Kristo sa ating buhay. Lagi mo isipin because hindi man natin ma-avoid talaga na hindi magkasala, pero lagi mo iisipin, gusto ni Lord ng repentance heart. Lord, namatay ka sa cross ng Kalbaryo, patawad. Point number 3, the blood of Messiah purify us through faith. So pinagkalooban na tayo ng Panginoon ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Our defiled soul is purified through faith, through our union with Christ counted as perfectly pure. And we are purified through His faith because it produces brotherly love. Let your faith in hope overflow in love for others. So, ito na ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi without purification, without the blood of Yeshua, siguro hindi tayo magkanya-kanya siguro tayo. Wala siguro mga ibabaw na pagmamahal sa pamagitan ng Panginoong Yeshua. So, tinipon niya tayo bilang isang pamilya. And 1 Peter 1:22 to 23. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at ngayon nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso. Hindi sabi ni Lord fake. Partial, all pretending. Pakunwari. I would like to thanks God sa Pastor Paul family and ano yung Bishop? Church of Holy God. Joy. Church of God. They not longer to Holy Joy na. Okay? Dahil pinanganak na kayo muli at ang kapanganakang ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyo na namatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. 1:20-31. Pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Yeshua nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.
So gusto natin ng buhay na walang hanggan. So continue to serve the Lord fully. As we accepted Yeshua in our lives to be our Lord in God, we enter the covenant with God that it is full surrender of our lives to God. Ang inihingi ni Lord sa atin, full surrender. By following Yeshua, teaching we can come into fullness like Christ through the guidance of the Holy Spirit of God, living a life with pleasing to God, and be able to serve God, giving praises and glory unto His throne until Yeshua comes and bring us to the everlasting life. Grabe, no? Salvation, eternal life, grabe yung binigay ng Panginoon sa atin. Walang katumbas. Thank you, Lord. Tapos ikaw, magmalaki ka sa Panginoon na ayaw mo masunod ang Sabat. Sabihin mo, mahal mo ng Diyos. Mahal mo saan? Mahal mo sa nguso o sa puso? Dahil kung totoo nagmamahal tayo sa Panginoon, dapat nasa puso natin. Because it's easy to say that you love the Lord. Where is the work? Where is the work? Dahil hahanapan tayo ng Panginoon pagdating niya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Gusto mo pumunta sa langit? Gusto mo ng eternal life? So, do something for the Lord. Amen. Do something for the Lord. Naway, bawat isa sa atin magangad ng heavenly desire. Hindi lang pang sarili natin. In Romans 6:22, pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Grabe si Lord. Pinalaya na tayo sa ating kasalanan. Bakit binabalikan pa rin natin si Diablo? Ginawa na ng Diyos. Grabe ang latay ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan. That is enough for you. Hindi pa ba sapat yan ang ginawa ng Panginoon? Sa buhay ng bawat isa na until now nagpapatuloy ka sa kasalanan at nagmamalaki ka sa Panginoon? Marami sa atin dito, no? Nabihira lang makakarinig ng boldness. Because some other ministry, they always say, telling blessing. Okay lang yan, may pangalunya ka. Just, the Lord will bless you. How come you bless? How come you tell blessing that person na merong pangalunya? But how? Kaya sabi ni Lord, you evildoers, why do you call me Lord, Lord? You will not obey my commands. Could you imagine some other servant, the Lord, some other servant say, sige lang, mag-continue ka lang sis, kahit may pangalunya pa. I know na, ibibless ka ni Lord one day. You are hypocrites. You are hypocrites. So, hindi mo alam na grabe ang dagok sa'yo if you're not telling the truth. Marami akong mga klase dito, mga worshiper. Ayun, no? Andoon sa karaoke yan, alam mo yung market dyan, nagipag-contest doon sa night market ba yan? Bisa din. Ayun, nakipag-contest. Sabi ko, ang bibig mo, ginagamit mo sa Panginoon, tapos makipag-contest ka doon. Hindi mo ba alam, malaking kasalanan yan? Ay, unawaan naman ni Lord yan. So ikaw, pastor ka, hindi mo pagsabihan itong mga tao na to. So instead ikaw, na maligtas ka, o dinasama ka doon sa mga membro mo. Pag ang tao ayaw pasaway, lalayas, let them go. That is your choice. Let them go. The most important is, wala kang pananagutan sa Diyos. Because it's
Especially sa mga big ministry right now. Ayaw nila ng review. Kasi baka yung tithes mawala. Sayang. Kawawa. True. Ako, I don't mind. Kahit ilang libo ibibigay mo sa Lord's Range Ministry, pag hindi ang ginagawa mong pamumuhay na hindi kalooban ng Panginoon, leave. Leave. Did you know, marami kong mga worshiper dito, si Lord nang usap man, may mga pangalo niya. Inalis ko. Sayang naman ang pagpupuyat ko na madaling araw sa Panginoon kung ako hindi maligtas. Ibig sabihin, you're compromising as a servant of God. Kaya nga ginawa kang leader ng Panginoon dito to rebuke them. Don't be afraid. Kaya minsan nga, tama sabi ni Bishop, kung ako lang, ayaw ko talagang magsalita. Kasi ang tao, pag ganun ganap, kaya kina-counsel natin. So kung hindi niya iiwanan ang ganyang klaseng pamumuhay at pagnanakaw, that is your choice. But the most important is, sinabi mo ang katotohanan. Wala ka ba ilan lang sila? Because, did you know that? Hindi ka pwede tumayo dito sa harapan ng Diyos na mayroon kang mga hidden na kasalanan. Ang Diyos banal. Kita mong topic kanina, ngayon, dumanak ang dugo ng Panginoon sa bawat sangkatawan. Pero dahil malaki ang tithes niya, so hindi mo siya i-review. I don't care. I don't need your money. We're talking about cleanliness and purification na ginawa ng Panginoon sa atin. So salamat sa guidance ng Holy Spirit. True Bishop Lily. Now I realize, bakit gano'n na lang si Bishop sa amin mag-review. Now I realize, because God is holy. God is holy, really. So dito pinapaunawa, no? One day, pagkalooban tayo ng Lord ng ministry, no? Huwag kayo tumingin sa pera. Tumingin kayo sa tao na sumusunod na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kasi we know that hindi pagkukulangin ng Panginoon ang ministry niya kung merong pamumuhay na may kabanalan. Amen? Ibig sabihin, binibigyan mo ng halaga ang dugo ni Kristo sa mga membro at sa mga tao na nakakarinig ng kanyang salita. Itong ministry ito, this is not my ministry. This is not our ministry. Pinagkatiwala to ng Diyos sa atin. Kaya ingatan mo para hindi ka malusog ni Diablo. Kaya sometimes sa mga churches naghahati-hati. Because of what? Money. True. Dahil pinapanigan ang mga membro, lalo na mga yaman. Sabi ko, one day Lord, pag dumating man yung panahon na yan, hindi ako titingin sa pera. Titingin ako sa iyo. Kontento na tayo, bless ang mga servant ng Panginoon na makontento lang at maghintay sa pagpapala kung ano ang kalooban at revelation ng Panginoon. Ito ang gusto ng Diyos. Bless ang ministry ng Espiritu ng Diyos ay natili sa ministry na yan. Tingnan mo, pag wala ang Espiritu ng Diyos, tingnan mo mga membro. Paglabas dito, mabait. Pag dito sa loob, mabait. Paglabas, parang pinakawalan. Ayun na, demons, attack. Kaya bless ang ministry pag may deliverance. When the time Bishop Lily told me na meron kang gift na deliverance. Kasi mula nung maliit ako, hindi ako takot sa darkness.
1 o'clock in the morning, pumapasok ako sa sementeryo. Kasi yun yung shortcut doon papunta sa bahay namin. So kung iikot pa ako, abutin pa ko ng ilang ano. Hindi man ko takot. Kahit na yung may maririnig ka, lalo ng aso. So sementeryo na yun, 1890. So 200 century na. No? 200 century na. So hindi ba ko takot sa? So yung pala yun, ang purpose ng Panginoon gagamitin ka niya. Amen. Glory to God. So glory to God sa bawat isa sa atin. In 1 John 1-7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nalinis tayo ng dugo ni Yeshua na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So thank you Lord. Sa lahat na ginawa mo sa aming buhay. Naway, may apply nyo sa buhay nyo ang pagsunod sa Panginoong Yeshua na may kabanalan. Because the Lord, chaos na ang mundo. It's coming very soon. In conclusion, God gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are very own eager to do what is good and pleasing in His sight. God paid a ransom to save us from the empty life in what we inherited from our ancestors. Let us now do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure children of God, without fault and our warped and crooked generation. Then we will shine among others like stars in the sky, as we hold firmly to the word of life. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 17, for God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Amen. And 1 Timothy 1-9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Yeshua before the beginning of time. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. To God be the glory. All rise.